Napag-isip ka na ba na ang pagmamanage ng diabetes ay parang kailangan mong iwasan lahat ng mga pagkaing minsan mong minahal, lalo na ang mga gulay na may starch, mapait o kahit matamis? Kung ikaw ay 60 taong gulang pataas at may type 2 diabetes, malamang napagbilinan ka na iwasan o limitahan ang maraming bagay. At kahit mahalaga ang pag-iingat, minsan ang payo na natatanggap natin ay batay sa takot imbes sa kumpletong larawan ng nutrisyon. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilan sa mga pinakakaraniwang gulay, yung madalas mong makita sa grocery, ay hindi lang safe kundi tumutulong pa para pababain ang blood sugar at suportahan ang iyong katawan sa paraang hindi kayang gawin ng gamot. Hindi ito mga mahiwagang superfood o mamahaling supplements. Mga simpleng gulay lang ito na pamilyar sa maraming seniors, pero baka hindi nila alam kung gaano ito kalakas talaga. Ayon sa bagong pananaliksik at mga kwento ng mga matatanda sa buong bansa, kapag ginamit ng tama, ang mga gulay na ito ay kayang magpababa ng pamamaga, pataasin ang insulin sensitivity, tumulong sa digestion, at kahit magpagaan ng mga sintomas tulad ng pagkapagod at nerve pain. Kaya ngayon, ipapakita ko sa iyo ang 5 gulay na dapat malaman ng bawat senior na may diabetes at kung paano sila nakakatulong sa iyong katawan, hindi sumisira. Dahil sa edad natin ngayon, lahat ng kinain mo ay importante at hindi pa huli para kumain ng mas malusog. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. At i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanonood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon, simulan na natin. Number 1, spinach. Alam niyo ba, ang spinach ay isa sa pinakamayamang source ng magnesium, isang mineral na kritikal para ma-regulate ang blood sugar. Habang tumatanda tayo, bumababa ang magnesium levels natin. Yan ay tahimik pero delikadong pagbabago. Kapag kulang tayo dito, nagiging less sensitive sa insulin ang katawan natin. Ibig sabihin, ang asukal sa dugo ay hindi maayos na pumapasok sa cells at sa halip, naiipon, nagdudulot ng biglaang taas-baba ng blood sugar at long-term damage sa nerves, kidneys at mata. Pero andyan ang spinach, parang matandang kaibigang handang tumulong. Isang tasa lang ng lutong spinach ay nagbibigay ng halos 40% ng daily magnesium needs mo. At higit pa dyan, meron itong alpha-lipoic acid, isang antioxidant na pinatunayan na nagpapataas ng insulin sensitivity at nagpapababa ng blood sugar sa mga may diabetes. Ayon sa ilang pag-aaral, nakakabawas din ito ng nerve damage neuropathy, isang karaniwang problema sa seniors lalo na sa paa. Pero eto pa ang maganda. Madali sa tiyan at versatile ang spinach. Hindi mo kailangang nguyain itong hilaw tulad ng kuneho. Pwede mo lang igisa ng kaunting olive oil at bawang para maging mainit at comforting na side dish. Isama mo sa sopas o haluin sa itlog para sa agahan. Ang daling lutuin at sumasarap palalo kapag may pampalasa. At para sa mga may high blood pressure kasabay ng diabetes, ang spinach ay mayaman sa potassium at nitrates na tumutulong mag-relax ng blood vessels at suportahan ang malusog na puso. Tandaan, madalas magkasama ang heart disease at diabetes. Ang spinach, proteksyon laban sa pareho. Hindi lang ito simpleng pagkain ng gulay. Unti-unti mo ring inaayos ang katawan mo. Pinapalakas mo ang sistema na nagdala sa iyo sa dekada-dekada ng buhay. At hindi pa huli. Kaya bukas, pag binuksan mo ang ref mo, piliin mo ang spinach. Hindi lang bilang pagkain, kundi bilang simpleng paraan ng pagpapagaling. At kung akala mo surprising yan, abangan mo yung malutong at makatas na gulay na panlaban sa pamamaga at biglaang pagtaas ng blood sugar. Baka nasa ref mo na nga ito ngayon. Number 2. Cucumber. Maaaring magulat ka, pero yung malamig at malutong na pipino sa iyong ref ay mas makapangyarihan kaysa sa itsura nito. Lalo na para sa mga senior na may diabetes. Ang pipino ay hindi lang tubig na nakabalot sa berdeng balat. Ito ay isang maingat na balanseng pinaghalo ng hydration, fiber, at mga plant compounds na kayang pababain ang blood sugar at bawasan ang stress na dulot ng diabetes sa ating katawan. Habang tumatanda tayo, mas madalas tayong ma-dehydrate. Madalas hindi natin namamalayan.
Kahit mild dehydration lang ay maaaring magpataas ng blood sugar levels, magpabagal ng circulation, at makasira sa digestion at kidney function. Para sa mga may type 2 diabetes, delikadong combination nito. Dito nagiging kapaki-pakinabang ang pipino. Dahil sa 75% na water content nito, nakakatulong ito sa malalim na hydration. Tinutulungan ang kidneys natin na ilabas ang sobrang asukal at toxins. Mas maayos na kidney function ay nangangahulugan ng mas balancing blood sugar at mas kaunting pamamaga sa kamay, paa at bukong-bukong. Pero ang pipino ay hindi lang pampahid ng uhaw. May taglay itong cucurbitacin, isang natural compound na may anti-inflammatory at anti-diabetic properties. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang pipino ay nakakapagpababa ng blood glucose at nakakaprotekta ng pancreatic cells, ang mismong cells na gumagawa ng insulin. Napakahalaga nito para sa mga may insulin resistance, ang ugat ng type 2 diabetes. Nagdadala rin ang pipino ng gentle soluble fiber sa ating pagkain. Ang fiber na ito ay nagpapabagal sa digestion ng carbohydrates, nakakatulong pigilan ang biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Para sa mga senior, ito ay lalong importante. Ang stable na blood sugar ay nangangahulugan ng mas steady na energy, mas malinaw na pag-iisip, mas kaunting sugar crashes na nagpaparamdam sa iyo ng pagod o iritable. At eto pa ang maganda, napakadaling kainin ng pipino. Hiwain lang at lagyan ng kaunting sea salt o suka. Pwedeng isabay sa hummus o Greek yogurt. O kaya naman ilagay sa tubig na may mint at lemon para sa refreshing na inuming pampababa ng blood sugar. Magaan ito, mababa sa calories at hindi mabigat sa tiyan. Mukhang simple lang ang pipino, pero sa katawan ng isang senior na may diabetes, ito ay parang tahimik na guardian. Nagpoprotekta sa iyong organs, nagpapahupa ng pamamaga at nagpapanatiling malinis ang sistema ng iyong katawan. At kung nagulat ka sa simpleng berdeng gulay na ito, abangan mo ang susunod na vegetable. Ito ay mas malakas ang lasa at laban sa blood sugar spikes sa bawat hiwa. Sa katunayan, tinatawag ito ng ilang researchers na natural na anti-inflammatory pill. Pwedeng hilaw o inihaw. Number 3. Red onions. Mga lolo't lola, baka hindi nyo alam na ang pulang sibuyas na madalas nating isinasahog sa ating ensalada ay isa palang sikretong armas laban sa diabetes. Hindi lang pampasarap ng pagkain ang pulang sibuyas, ito ay may taglay na mga kemikal na parang natural na gamot para sa ating blood sugar. Ang sikreto ng pulang sibuyas ay nasa quercetin nito, isang makapangyarihang antioxidant na epektibong nagpapababa ng blood sugar levels, nagpapaganda ng insulin sensitivity sa ating katawan. Paano ito gumagana? Ang quercetin ay tumutulong sa ating mga kalamnan na mas maabsorb ang glucose mula sa dugo para magamit ito bilang energy. Ibig sabihin, mas gagaan ang trabaho ng ating pancreas, mas stable ang blood sugar natin buong araw. Pero hindi lang yan. Ang pulang sibuyas ay mayroon ding malakas na anti-inflammatory properties na laban sa mga komplikasyon ng diabetes, chromium, isang mineral na nagpapabuti sa paggana ng insulin sa katawan. Ang pinakamaganda pa nito, ang dali lang isama ng pulang sibuyas sa ating daily meals, pwedeng hilaw sa mga salad para sa extra crunch, pwedeng i-roast para lumabas ang natural na tamis, pwedeng i-caramelize ng mabagal sa olive oil. Oo, nakakaiyak ito kapag hiniwa, pero ang pulang sibuyas ay nakakapagpagaan ng ating sistema sa paraang hindi kayang gawin ng ibang gulay. At kung akala nyo powerful ang sibuyas, abangan nyo ang susunod nating gulay. Isang miniature tree na kayang ayusin ang pinsala ng mataas na blood sugar sa ating cells. Malutong, berde at maaaring maging pinakamatapat ninyong kaalyado sa laban kontra diabetes. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng 0 para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 4. Broccoli.
Kung may isang gulay lang na sana ay mahalin ng bawat senior na may diabetes, ito ay walang iba kundi ang broccoli. Madalas itong napapabayaan o hindi napapansin, pero ang munting berdeng punong ito ay puno ng nakapagpapagaling na kapangyarihan para sa tumatandang katawan. At may taglay itong lakas na unti-unti pa lang nauunawaan ng siyensya. Para sa mga may mataas na blood sugar or insulin resistance, ang broccoli ay hindi lang basta masustansya. Ito ay may malalim na therapeutic na epekto. Narito kung bakit. Ang himala ng sulforaphane, ang sikretong armas ng broccoli ay ang sulforaphane, isang compound na nag-activate ng antioxidant pathways para labanan ang oxidative stress, isang pangunahing sanhi ng insulin resistance. Ayon sa mga pag-aaral, nakapagpapababa ng fasting blood sugar sa mga mahinang kontroladong type 2 diabetes. Nagpapasignal sa katawan na mas mahusay na gamitin ng insulin. Suporta sa atay. Ang ating atay ang nagre-regulate ng stored sugar. Kapag ito ay inflamed karaniwan sa mga senior, maaari itong magdulot ng unpredictable blood sugar spikes. Ang broccoli ay naglilinis at sumusuporta sa liver function, natural na nagpapabuti ng metabolic balance, fiber at kalusugan ng bituka. Ang mataas na fiber content nito ay nagpapabagal sa digestion para maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Nagpapakain sa good gut bacteria na konektado sa better immunity, mood at glucose control. Paano ito kainin? Lightly steam para mapanatili ang nutrients, i-roast kasama ng olive oil para sa crispy, caramelized na lasa, hiwain at isama sa mga sopas o stir fries. Kahit kalahating tasa lang araw-araw ay may malaking epekto na. Hindi ka lang basta kumakain, nagpapalusog ka ng mga sistemang sinisira ng diabetes. At ngayon, handa na ba kayo para sa isang gulay na nagdadala ng sinaunang karunungan sa modernong paggagamot? Mapait, malakas ang lasa, at minsan ay ginamit sa traditional medicine para gayahin ang epekto ng insulin? Karamihan sa mga Amerikano ay hindi pa ito natitikman, pero kapag nalaman nyo ang magagawa nito, tiyak na isasama nyo ito sa inyong plato. Number 5. Ampalaya, bitter gourd. Sa maraming Amerikano, ang ampalaya o bitter gourd ay maaaring tila kakaiba o kaya'y hindi kaaya-aya. Ang magaspang nitong balat at matinding pait ay nagiging dahilan para ito'y iwasan ng mga tao bago pa man nila subukan. Ngunit para sa mga naghahanap ng natural at subok na ng panahong kasangga laban sa type 2 diabetes, ang ampalaya ay isa sa pinakamahalagang gulay na maaaring hindi mo pa nasusubukan. Bakit ito kahanga-hanga? Ang ampalaya ay naglalaman ng mga compound na kumikilos parang insulin, tumutulong sa pagbaba ng blood sugar, nagpapataas ng glucose uptake sa mga selula, nagpoprotekta sa pancreatic cells mula sa karagdagang pinsala. Pinatunayan ng siyensya at tradisyon. Ginamit na ito sa loob ng mga siglo sa Ayurvedic at Chinese medicine. Ayon sa clinical studies, nakakapagpababa ito ng fasting blood sugar at nagpapabuti ng insulin sensitivity. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 5 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Number 6. Carrots. Para sa mga senior na may diabetes, ang anumang matamis ay madalas tila kalaban. Ngunit pinatutunayan ng carrot na hindi lahat ng tamis ay mapanganib. Ito ay paalala ng kalikasan na maaari mong tustusan ang iyong cravings nang hindi nagdudulot ng mapaminsalang blood sugar spikes. Bakit epektibo ang carrots? Ang kanilang asukal ay may mababang glycemic index. Ibig sabihin ay dahan-dahan itong inilalabas sa dugo. Sagana rin ito sa beta-carotene na nagpoprotekta sa mga blood vessels at pancreas, nagpapahupa ng pamamaga na kaugnay ng mga komplikasyon ng diabetes, mayaman sa soluble fiber na nagpapabagal sa pag-absorb ng glucose,
Isawsaw ang hilaw na carrot sticks sa hummus, i-roast kasama ng olive oil para sa caramelized na sarap, haluin sa mga sopas para sa natural na tamis. Abot-kaya, pamilyar, at laging available sa anumang panahon, ang carrot ay isang matamis na solusyon na hindi magdudulot ng pangamba sa iyong blood sugar levels. Number 7. Garlic. Madaling balewalain, ngunit ang bawang ay higit pa sa pampasarap ng pagkain. Ito ay likas na tagapagpagaling. Ang compound nitong alisin ay pinatunayang kayang magpataas ng insulin sensitivity, magpababa ng pamamaga at oxidative stress, suportahan ang kalusugan ng puso, isang kritikal na benepisyo para sa mga senior na may diabetes. Paano ito gamitin araw-araw? Igisa kasama ng olive oil, i-roast ng buo, idagdag sa mga sopas at sabaw. Isang maliit ngunit makapangyarihang proteksyon ito para sa iyong mga ugat, pancreas at puso. Bakit mahalaga ito lalo na ngayon? Sa yugtong ito ng buhay, bawat kagat ay may timbang. Unti-unting kinakain ng diabetes ang iyong ginhawa at kalayaan, ngunit ang mga gulay na ito ay banayad na bumabawi sa mga pinsala, nakikipagtulungan sa iyong katawan, hindi kalaban, madaling isama sa mga pagkaing dati mo ng kinahihiligan. Ang bawang, kasama ng iba pang gulay na ating tinalakay, ay hindi lang pagkain. Mga kasangga sila sa pagpapanatili ng iyong kalusugan at kalayaan sa simpleng paraan na kayang-kaya ng kahit sino. Ang pamamahala ng diabetes ay hindi dapat nakabatay sa pangamba, kundi sa pagbibigay lakas. Ang 7 gulay na ito ay mga kasangkapan upang panatilihing stable ang iyong blood sugar, protektahan ang iyong mga organo, may balik sa iyo ang pakiramdam ng kontrol. Pumili ng isang gulay ngayon at simulan ang iyong paglalakbay patungo sa mas malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng masarap at masustansyang pagkain. Ang bawat kagat ay hakbang patungo sa kalusugan. Simulan mo na ngayon. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.